Kabanata 1311, ang balita ng aura ng buhay. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, ang ekspresyon ng mga damit sa gabi ay nagbago ng husto. Hindi niya kayang saktan si Wen Wanji. Ang taong iyon ay isang kilalang walang awa na tao sa katimugang rehiyon. Kahit na ang Heavenly Cloud Sect ay hindi handang masaktan siya. Sige, let's go. Ikinumpas ng mga panggabi na damit ang kanyang kamay at inakay ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos nilang makalayo, tumayo si Wenda at nagtanong, kailan dumating ang lolo ko? May ilang araw pa bago ang araw na napagkasundoan nating umuwi. Ngumiti ang malaki ang tiyan na general at sinabing, Young Master Wen, sinusubukan ko lang siyang takutin. Kung hindi, tiyak na guguluhin niya tayo ng walang katapusan. Tinapik ni Wenda ang balikat ng malaki ang tiyan na general na may bahagyang paghanga at sinabing, hindi masama. Mataas ang tingin ko sa iyo. May potensyal kang maging Panginoon ng lungsod sa hinaharap. Ayo, hindi ako nangangahas na tanggapin iyon. Sabi ng malaki ang tiyan na general na may takot na ekspresyon. Sige, kung wala nang iba, pwede ka nang umalis. Huwag mo kaming patagilan na magkapatid sa inuman at paglilibang. Kinawian ni Wen ang kanyang kamay at sinabing, sige, Young Master Wen, hindi kita iistorbahin. Tinala ng malaki ang tiyan na general ang kanyang mga tauhan at mabilis na umalis sa bahay ni Zhu Xian. Hindi napigilan ni Qin Yu na makahinga ng maluwag. Napakalapit noon. Muntik na siyang tumambad. Ads by Pop Future. Kailangan kong mabilis na itago itong Wangji Buddha Flame. Napaisip si Qin Yu sa sarili. Walang paraan si Qin Yu para lumunin ang Wangji Buddha Flame na ito, kaya't may tatago na lamang niya ito sa ngayon at hintayin na makabawi ang kanyang espiritual na kapangyarihan bago ito lumunin. Sa mga sumunod na araw, halos lahat sa South Province ay pinag-uusapan ang bagay na ito. Hinanap nila ang higit sa kalahati ng South Province, ngunit hindi pa rin nila mahanap ang Wangji Buddha Flame. Makalipas ang ilang araw, unti-unting huminahon ang usapin. Umagang-umaga. Mahimbing na natutulog silang tatlo sa iisang kwarto, pero sa oras na ito, may kumatok sa pinto mula sa labas. Go! Open the door. Nataranta, sinipan ni Wenda si Wen. Bakit hindi ka pupunta? Tumalikod si Wen at sinipa siya pabalik. Napuno agad ng galit si Wenda. Pagtayo niya, pinagalitan niya, F***ting, maya-maya lang, tuturuan kita ng leksyon. Habang umuungol, naglakad siya patungo sa pinto. Nang bumukas ang pinto ay agad na nagbago ang ekspresyon ni Wenda at nagsuot ng mapagmahal na tindig. Walang ibang dahilan, ngunit ang taong nakatayo sa pintuan ay ang auctioneer. Bahagyang kumunot ang ilong ng auctioneer at sinabing, ang bango ng alak. Nang marinig ito ni Big Wen, ginamit niya kaagad ang paksa para sabihin, buntong hininga, dahil tinanggihan mo ako, nadurog ang puso ko at makainom lang buong araw. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang naranasan ko nitong mga nakaraang araw. Ads by Pop Future. Nang marinig niya ang sinabi ni Big Wen, hindi napigilan ng auctioneer na takpan ang kanyang bibig at tumawa ng mahina. Alam kong hindi mo ako kayang bitawan. Diba? Isang kislap ng pag-asa ang nag-alab sa puso ni Big Wen. Inilibot ng babaeng auctioneer ang kanyang mga mata at sinabing, narito ako para hanapin si Qin Yu. Nang marinig ito ni Big Wen ay agad na nagdilim ang kanyang matandang mukha at bumalik siya sa kanyang silid na masama ang loob. Tinipa niya ang puwitan ni Qin Yu at galit na sinabi, para sa iyo ito. Damn it, nakakaistorbo sa pagtulog ko. Tulala na umupo si Qin Yu mula sa kama. Ang hangover mula kagabi ay nagmukhang pagod na pagod. Nang makita niya ang babaeng auctioneer sa pintuan, mabilis na bumangon si Qin Yu at inayos ang kanyang buhok. Pagkatapos, mabilis siyang umakyat para salubungin siya. Paumanhin, medyo magulo ang kwarto, sabi ni Qin Yu na may bahagyang pagkapahiya. Ngumiti ang babaeng auctioneer. Habang naglalakad siya papasok ng kwarto, pinagmasdan niya ang structure ng kwarto. Mabilis na ginawan siya ni Qin Yu ng isang tasa ng tsaa at magalang na sinabi, kasamang dawis, bakit ka naririto bigla? Inilagay ng auctioneer ang kanyang maliit na itim na bag sa mesa at sinabing may mahinang ngiti, hindi mo ba ako pinaponte? Natigilan si Qin Yu.
F***, Chinyu, hindi ka tao. Si Wenda, na nagpapanggap na tulog, ay agad na umupo at hinawakan ang katawan ni Chinyu. Tawa ng tawa ang babaeng auctioneer sa tabi niya kaya hindi niya maisara ang bibig. She said coquettishly, "Okay, stop fooling around. Nandito ako para sa aura ng buhay." Ads by Pop Future. Sa sandaling sinabi niya ito, agad na tumingin si Chinyu sa auctioneer na may seryosong ekspresyon. Kabayan Dawis, huwag mong sabihin sa akin na nasa iyong mga kamay ang aura ng buhay. Sabi ni Chinyu habang pinipigilan ang kanyang pananabik. Nilapit din ni Wenda na nasa tabi niya ang tenga niya. Nang makita ito, ngumiti ang auctioneer at sinabing, bakit hindi tayo pumunta sa ibang lugar para mag-usap? Ah, okay. Sumang-ayon si Chinyu nang hindi nag-iisip. Tumayo ang dalawa at lumabas ng pinto. Nang makita sila ni Wenda, ngumisi siya. Damn it, hindi ba ako kasing gwapo ni Chinyu? Hinawakan ni Wenda si Wen-er, na natutulog, at galit na sinabi. Maingat siyang pinalaki ni Wen-er at sinabing, Hindi ko alam kung gwapo ba siya o hindi, pero ang ugali mo talaga ay sobrang kawawa. F***ck lolo mo. Tuldok tuldok tuldok. Sa isang tiyak na upuan sa bintana sa gusali ng jocks iyan. Si Chinyu at ang babaeng auctioneer ay nakaupo sa tapat ng isa't isa. Kasamang Dawis, nasaan ang mahalagang enerhiya na iyon? Naiinip na tanong ni Chinyu. Gayunpaman, itinaas ng babaeng auctioneer ang kanyang kilay at inikat ang kanyang mga mata. How can you ask someone to do something like this? Kung hindi ako nagkakamali, hindi mo nga alam ang pangalan ko diba? Biglang lumitaw si Chinyu na medyo nahihiya. Noon lang niya napagtanto na nawala na siya ng gana. Umubo siya at sinabi, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan, Kapwa Dawis? Mukhang nagustuhan ng auctioneer ang poster ni Chinyu. Tinakpan niya ang bibig niya at mahinang tumawa. Pagkatapos, sabi niya, tinatawag akong kapatid na Lin ng mga tao sa auction. Kaya si Ate Lin. Marami akong narinig tungkol sa iyo, magalang na sabi ni Chinyu. Pagkatapos makipagpalitan ng kasiyahan, hindi na makapaghintay si Chinyu na magtanong, Sister Lin, nasaan ang mahalagang enerhiya na iyon? Kabanata 13:12, nakatagpo ang gintong gulong ng nagkataon. Nakita ni Sister Lin kung gaano kabalisa si Chinyu, kaya hindi na niya ito pinagtataka. Seryoso niyang sinabi, ang buhay Chi ay napakabihirang. Karamihan sa kanila ay ipinanganak sa kaguluhan ng langit at lupa, o nakatira sa katawan ng ilang nilalang. Sa nakalipas na ilang taon sa auction, nakaipon ako ng maraming mapagkukunan. Maaaring may life Chi ang isa sa mga kliyente ko. Nagmamadaling nagtanong si Chinyu, kliyente. Nasaan siya? Ngumiti si Sister Lin at sinabi, ibibigay ko sa iyo ang mga detalye sa pakikipag-ugnayan sa ibang pagkakataon, ngunit napakahalaga ng enerhiya sa buhay. Kung makukuha mo man ito o hindi, depende sa iyong sariling kakayahan. Salamat, Sister Lin. Pinigilan ni Chinyu ang kanyang pananabik at sinabi. Sa oras na ito, ang mga tao ng Jusian Restaurant ay naghain na ng pagkain. Kinagat ni Sister Lin ang pagkain at sinabing habang kumakain, nga pala, para saan ba ang gusto mong enerhiya sa buhay? Kumunat ang noo ni Chinyu. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang sarili niya. Kung ayaw mong sabihin sa akin, magpanggap na lang na hindi ako nagtanong, nakangiting sabi ni Ate Lin. Pero, paano mo ako pasasalamatan? Napangiti si Chinyu ng mapait. Sa kakayahan ko ngayon, natatakot ako na wala akong maitutulong sa iyo. Umikot ang mata ni Ate Lin. Masyado kang mahinhin. Nabalitaan ko ang tungkol sa pakikipaglaban mo kay Ling Yun ilang araw na ang nakalipas. Hindi madali para sa isang freelance na martial artist na tulad mo na talunin si Ling Yun. Ads by Pop Future. Ate Lin, nambobola mo ako. Pretuhin mo lang ito bilang may utang na loob ako sa iyo. Kung kailangan mo ako sa hinaharap, sabihin mo lang, Ate Lin, sabi ni Chinyu. Tumaas ang kilay ni Sister Lin at sinabing, kung gayon, saseryosohin ko ito. Paulit-ulit na tumango si Chinyu. Ito ay isang deal. Tapos, nagkwentuhan silang dalawa habang kumakain.
Gayunpaman, sa maikling panahon na nakapasok si Chinyu sa banal na rehiyon, nakaranas siya ng 2 pagtataksil. Sa makatuwid, hindi siya nang ahas na magtiwala sa sinuman. Pagkatapos kumain, kumuha si Sister Lin ng isang note at iniabot ito kay Chinyu. Naroon ang kanyang address, ngunit sa palagay ko ay naglalakbay siya ngayon. Mas mabuting maghintay ka bago ka umalis, sabi ni Ate Lin. Kinuha ni Chinyu ang note at sinilip ang address na nakalagay dito. Nakita niya na ito ay isang napaka hindi pamilyar na lugar. Sa kabutihang palad, si Chinyu ay mayroon pa ring mapa sa kanyang kamay, kaya hindi ito mahirap hanapin siya. Medyo na-curious ako. Bakit hindi mo piniling sumapi sa isang sekta? Tanong ni Sister Lin habang nakahawak ang kamay sa baba. Saglit na natahimik si Chinyu, pagkatapos ay bumantong hininga at sinabing, sa palagay mo ba ay may magnanais pa rin sa akin ngayon? Tinaktan ko ang sektang Heavenly Cloud. Sino ang gustong magdulot ng kaguluhan na ito? Ngumiti si Sister Lin at sinabi, marahil walang sino man sa South Province ang handang makipagsapalaran, ngunit hindi sa labas ng South Province. Tumango si Chinyu at sinabing, oo, talagang pinag-isipan ko na ito, ngunit ang pag-alis sa South Province ay hindi isang madaling bagay, bukod pa rito, may hindi mapagkakasunduang salungatan sa pagitan ko at ng Heavenly Cloud Sect. Ads by Pop Future. Si Chinyu, na palaging naghihiganti para sa pinakamaliit na hinaing, ay tiyak na hindi hahayaang madaling mag-sect ang makalangit na ulap. Sa mata ng mga tagalabas, ang mga kilos ni Chinyu ay parang isang itlog na tumatama sa bato. Si Chinyu lang ang nakakaalam ng sarili niyang kakayahan. Sister Lin? Kung mayroong anumang puwersa ng buhay sa auction, mangyaring bantayan ako, sabi ni Chinyu. Ngumiti si Ate Lin. Okay, may utang ka sa akin ng pangalawang pabor. Habang sinasabi niya ito, biglang nakakita si Chinyu ng isang pamilyar na figure mula sa gilid ng kanyang mata. Sumimangot si Chinyu, at isang malamig na tingin ang bumungad sa kanyang mukha. Jinlun, hindi ko inaasahang makikita kita dito. Dahan daw ang tumayo si Chinyu. Tumingin siya kay Ate Lin at sinabing, Ate Lin, may aasikasuhin ako. Bibisitahin kita sa ibang araw. Pagkasabi nito, nagmamadaling naglakad si Chinyu papunta sa direksyon ni Jinlun. Kahit na tinakpin ni Jinlun ang kanyang mukha, ang kanyang malaking katawan ay masyadong kapansin-pansin, at hindi ito malilimutan. Naglakad si Chinyu hanggang sa kanyang likuran at itinaas ang kanyang kamay para ilagay ito sa balikat ni Jinlun. Isang malaking puwersa ang humawak kay Jinlun ng mahigpit, natatakot na siya ay makatakas. Jinlun? Nagkita tayong muli, malamig na sabi ni Chinyu. Ads by Pop Future. Nang marinig ito, nagbago ang ekspresyon ni Jinlun. Bigla niyang itinaas ang kanyang ulo at gusto nang umalis, ngunit ang lakas ng palad ni Chinyu ay masyadong malakas, kaya hindi siya makagalaw. Kinagat ni Jinlun ang kanyang mga ngipin, huminga ng malalim, at sinabing, ano ang gusto mong gawin? Malamig na sinabi ni Chinyu, pinatay mo ang pinuno ng pangkat. Ano sa palagay mo ang gusto kong gawin? Hehe, hindi mo ba naisip na may kakaiba sa usapin ng team leader? Malamig na sabi ni Jinlun. Pinaikit ni Chinyu ang kanyang mga mata. Anong ibig mong sabihin? Bakit hindi tayo umupo at mag-chat? Sabi ni Jinlun. Gumisi si Chinyu at sinabing, walang dapat pag-usapan sa pagitan natin. Kung may sasabihin ka, sabihin mo lang. Alam ni Jinlun na si Chinyu ay hindi isang taong dapat pagtripan. Malamig niyang tiningnan si Chinyu na may bakas ng puot sa kanyang mga mata. Ang tunay na pumatay ay hindi ako. Si Zhongwo at Ling yun. Malamig na sabi ni Jinlun. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Iyon talaga ang naisip niya. Kasunod noon, sinabi ni Jinlun kay Chinyu ang lahat ng nangyari. Hindi ko akalain na gagamitin ako ni Zhongwo. Kinuyam ni Jinlun ang kanyang mga kamao, dilat ang kanyang mga mata. Hindi nakakagulat na lumitaw ang puting buto ng cetro sa kanyang mga kamay, bulong ni Chinyu. Inangat ni Jinlun ang kanyang ulo at tumingin kay Chinyu, sinabing, ayoko ring putulin si Zhongwo. Sayang at wala akong pagkakataon. Ganun ba? Hindi mapigilan ni Chinyu na mapangiti.
Kahit ano paman, ang taong pumatay sa pinuno ng pangkat ay ikaw talaga. Kailangan mong pagbayaran ito. Ang boses ni Chinyu ay sobrang lamig, at ang puso ni Jinlun ay hindi napigil ang tumibok. Kabanata 1313, Balita mula kay Ate Lin. Chinyu? Kung gusto mong maghaiganti, dapat mong hanapin sina Zhongwo at Lingyon. Hindi mo dapat ako ginugulo dito. Galit na galit si Jinlun. Tigilan mo na ang pagpapanggap bilang isang mabuting tao. Bakit? Hindi mo kayang saktan sina Zhongwo at Lingyon, kaya sinisisi mo ako para maalis ang iyong pagkakasala, tama ba? Gumisi si Chinyu. Paano mo malalaman na hindi ko sila hahabulin? Halika sa akin isa-isa. Walang sino man sa inyo ang makakatakas. Medyo pangit ang ekspresyon ni Jinlun. Pinilit niyang magalit at sinabing, Chinyu, huwag kang masyadong lumayo. Mayroon tayong karaniwang kaaway, at iyon ay si Zhongwo. Hehe. Sa paningin ko, wala kang pinagkaiba kay Zhongwo. Isa ka lang hamak na tao, malamig na sabi ni Chinyu. Sa sandaling ito, alam ni Jinlun na hindi siya pababayaan ni Chinyu. Huminga siya ng malalim, at sa sumunod na segundo, biglang nanginig ang kanang braso niya. Sumabog talaga ang makapal at malakas na braso na iyon, naging madugong sayaw. Pagkatapos, mabilis na tumayo si Jinlun at tumakbo palayo. Siya ay isang tunay na mid-stage na makapangyarihan, at ang kanyang bilis ay talagang hindi isang bagay na maihahambing ni Chinyu, na walang espiritual na kapangyarihang suportahan. Sa makatuwid, hindi itinuloy ni Chinyu. Talagang pinutol niya ang kanyang braso. Sumimangot si Chinyu. Kung alam niyang mangyayari ito, napahawak siya sa ulo niya. Ang taong iyon, siya ba ang Golden Wheel ng Hunter Organization? Lumakad si Sister Lin at nakangiting nagtanong. Ads by Pop Future. Bahagyang nagulat si Chinyu at sinabing, kilala mo siya. Kilala ko siya. Nakikipagtulungan din ang Hunter Organization sa ating auction. Paano ko hindi kilala ang sikat na Hunter King? Nakangiting sabi ni Sister Lin. Bahagyang tumango si Chinyu. Totoo iyon. Mayroon kang Twilight Chi sa iyong katawan, tama ba? Biglang sabi ni Sister Lin sa oras na ito. Sa sandaling sinabi niya ito, agad na tumibok ang puso ni Chinyu. Tumingin siya kay Ate Lin na puno ng gulat ang mukha at napabulalas, ikaw, paano mo nalaman? Ngumiti si Sister Lin at sinabi, ang iyong katawan ay walang espiritual na kapangyarihang magsalita, at ikaw ay nangangailangan ng apurahang buhay chi. Wala akong ibang maisip na dahilan maliban sa Twilight Chi. Natahimik si Chinyu. Oo, lahat ng mga katangiang ito ay masyadong halata. Kung sasabihin mo ito sa sekta ng Heavenly Cloud, tiyak na handa silang alagaan ka at hanapin ang Twilight Chi para sa iyo, patuloy ni Ate Lin. Sa iyong kakayahan, kapag nabawi mo na ang iyong espiritual na kapangyarihan, tiyak na magagawa mong pukawin ang buong South Province. Ang sekta ng Heavenly Cloud ay talagang ayaw na makita iyon. Mapait na ngumiti si Chinyu at sinabing, sinabi ko na sa kanila noon, ngunit hindi sila naniwala. Dahil dito talaga nabuo ang awayan. Nang marinig ito ni Ate Lin, hindi niya maiwasang umiling at sabihin, sa madaling salita, ang sekta ng Heavenly Cloud ay isang organisasyon, isang grupo. Ang sinumang grupo ay umaasa na magkaroon ng mahabang buhay. At ang pangunahing salik para sa mahabang buhay ay ang pagkakaroon ng malakas na bagong dugo. Naniniwala ako na isasantabi ng sekta ng langit na ulap ang alitan sa inyong dalawa at tatanggapin kayong muli. Ads by Pop Future. Tama si Ate Lin. Ang sekta ng Heavenly Cloud ay tiyak na handang alagaan ang gayong tao. Ang mabuting balita ay napatay nila ang pinuno ng kanilang pangkat at bumuo ng matinding puot. Hindi. Salamat, Sister Lin, sabi ni Chinyu. Dapat mamatay ang isa sa atin. Napatingin si Sister Lin kay Chinyu nang may pagtataka. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ngumiti siya at sinabing, kung gayon, iminumungkahi kung humanap ka ng isang sekta na kapantay ng Heavenly Cloud Sect. Kalimutan mo na ito. Pag-usapan natin ito sa hinaharap. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay. Si Chinyu ay palaging nag-iisa. Hindi magandang bagay para sa kanya ang sumapi sa isang sekta. Nang makita ito, hindi na nagsalita pa si Ate Lin.
Sister Lin, kailan mo ito nakita? Naguguluhan na tanong ni Chinyu. Saglit na natahimik si Sister Lin, at pagkatapos ay nagsabi, noong tinanong mo ako tungkol sa buhay Chi sa auction. So powerful. Hindi maiwasan ni Chinyu na mabigla. Noong panahong iyon, isang beses lang nagkita sina Chinyu at kapatid na si Lin. Masasabi pa nga na magkaharap lang sila. Sa linya ng trabaho namin, natural na matatalas ang mata namin, nakangiting sabi ni Ate Lin. Kung hindi ko nakita na ikaw ay pambihira, hindi ko sana ipagsapalaran na masaktan ang sekta ng Heavenly Cloud upang mapalapit sa iyo. Ads by Pop Future. Si Sister Lin ay tapat at direktang sinabi ang kanyang intensyon. Ikinulong ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabing, "Salamat, Ate Lin. Maaaring kailanganin ko ang iyong tulong sa hinaharap. Sana ay hindi ka magalit at tumanggi na kilalanin ako pagdating ng panahon," nakangiting sabi ni Ate Lin. Talagang. Tumango si Chinyu. Hindi na nagtagal si Ate Lin at mabilis na umalis sa lugar. Kinuha din ni Chinyu ang sulat na ito at bumalik sa kanyang tirahan. Sa kwarto, naglalaro pa rin sina Wenda at Wen'er. Nang makita si Chinyu na nagmamadaling bumalik, mabilis na sumugod si Wenda. "Ibinigay niya ito sa iyo," sabi ni Wenda na nakadilat ang mga mata. Kinilala ni Chinyu at sinabi, "Maaaring ituring ito bilang pagbibigay nito sa iyo." Talagang binigay niya ito sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Wenda. Sinabi ni Chinyu na may bahagyang pagdududa, "Bakit ka nabalisa?" "Damn it, she gave it to you just like that. I refuse to accept it." Si Wenda ay parang hinahampas ang kanyang dibdib at pinapadyak ang kanyang mga paa. Nang makita ito, nagmamadaling sinabi ni Chinyu, "Hindi talaga ito ibinigay sa akin. Binigyan lang niya ako ng address. Kailangan kong hanapin ito mismo." "Ano iyan?" Lalong naguluhan si Wenda. Sinabi ni Chinyu, "Ang aura ng buhay. Binigyan niya ako ng address. Kailangan kong hanapin ito mismo." Nang marinig ito ni Wenda ay agad siyang nakahinga ng maluwag. Tinapik-tapik niya ang dibdib niya at bumulong, "F***, tinakot mo ako. Akala ko talaga binigay ko na." Si Chinyu ay nalilito at hindi na mapakali kay Wenda. Inilabas niya ang mapa at hinanap ang lokasyon sa mapa ayon sa pangalan sa note. Kabanata 1314, ang liham ng hamon. Ang banal na rehiyon ay isang napakalawak na lugar. Maging ang katimugang rehiyon ay napakalaki. Ang locus yung ibinigay sa tala ay tinatawag na Yang City, na 3,000 bituin ang layo mula sa Gu City. Ito ay isang napakalayong distansya. Kung walang lumilipad na demonyong hayop, aabutin ng hindi bababa sa 10 araw hanggang kalahating buwan. Pagtingin sa locus yung ito, bumulong si Chinyu sa sarili, ang lugar na ito ay nasa gilid na ng katimugang rehiyon. Halos konektado ito sa kanlurang rehiyon. Ang kanlurang Tagaytay, tulad ng Southern Province, ay isang malaking bahagi ng Li Province. Sa kanlurang Tagaytay, mayroon ding mga nangungunang sekta na humahawak sa kuta. Sila ay hindi mas mahina kaysa sa makalangit na sekta ng ulap. "Hindi ba ito masyadong malayo?" sabi ni Chinyu sa mahinang boses. Sa pag-iisip nito, tumingin si Chinyu kay Wenda sa gilid at nakangiting sinabi, "Brother Wen, mayroon ka bang flying demon beast?" Nang marinig ito, sinabi ni Wenda na may pagmamalaki, "Syempre gusto ko. Ang flying demon beast ko ay ang ulap na humahabol sa Scorpion. Ang bilis nito ay napakabilis. Hindi ito kasing bilis ng hangin na humahabol kay Colt," sabi ni Wen'er sa gilid. Nanlaki ang mga mata ni Wenda at sinabing, "Bullsh**T. Natalo ba ang aso noong nakaraan?" Bumantong hininga si Wen'er at sinabing, "Bagaman ang bisirong humahabol sa hangin ko ay hindi kasing bilis ng iyong ulap na humahabol sa alakdan, maaari itong tumagal ng mahabang panahon. Ang aking hangin na humahabol sa Colt ay maaaring tumakbo ng 1,000 bituin sa isang hininga. Magagawa ba ito ng iyong ulap na humahabol sa Scorpion?" Ads by Pop Future. Ano ang silbi ng pagtagal ng mahabang panahon? Kung makatagpo ako ng isang kaaway, ang aking ulap na humahabol sa Scorpion ay magdadala sa akin sa malayo. Ang iyong hangin na humahabol kay Colt ay hindi pa nagsisimulang gumalaw, walang gana na sabi ni Wenda.
Ang aking wind-chasing pony ay kahanga-hanga pa rin. Ang aking cloud-chasing scorpion ay kahanga-hanga. Magpaligsahan tayo. Naramdaman ni Chinyu ang pananakit ng ulo mula sa gilid. Tuyo siyang umubo at sinabing may nakakahiyang ngiti, mga ginoo, maaari mo bang ipahiram sa akin ang iyong lumilipad na demon beasts? Kailangan kong bumiyahe sa Yang City. Sa sandaling sinabi ang mga salitang ito, agad na tumahimik ang eksena. Gwen-er, ang ganda pa rin ng wind-chasing pony mo. Ang cloud-chasing scorpion ko ay handang umamin ng pagkatalo. Wika ni Wenda na may papuri. Kuya, masyado kang mahinhin. Ang iyong cloud-chasing scorpion ay ang pinakamahusay pa rin. Maaari itong tumakbo ng napakabilis, ngunit ang aking kabayong humahabol sa hangin ay basura, nagmamadaling sabi ni Wen-er. F***CQ, sinasabi mo lang kung gaano ka kahanga-hanga. Hindi ba't binago mo rin ang iyong mga salita? Tuldok. Pagkatapos ng serye ng mga argumento, sa wakas ay ipinahiram ni Wen-er ang kanyang hangin na humahabol sa kabayong lalaki kay Chinyu. Ito ay isang grupo ng nagninangas na mga kabayo na may maapoy na pulang ilaw sa ilalim ng kanilang mga paa. Bagamat hindi sila kasing dominante gaya ng bundok ni Lingyon, napakahusay nila. Ads by Pop Future. Damn it, you have to return it to me. Kung hindi, ipapabugbog kita ng lolo ko. Nag-aatubili na sabi ni Wen-er. Napangiti si Chinyu. Huwag kang mag-alala, ibabalik ko talaga ito sa iyo. Noong araw na iyon, binalak ni Chinyu na pumunta sa Yang City. Sa sandaling ito, isang piraso ng balita ang dumating. Tinimulan muli ng sekta ng Tianian ang kanilang plano na hulihin si Chinyu. Sa pagkakataong ito, magpapadala sila ng higit pang nangungunang martial artist para patayin si Chinyu. Chinyu, anong uri ng matinding puot ang mayroon ka sa Heavenly Cloud Sect? Pinisil ni Wenda ang kanyang ilong at nagtatakang nagtanong. Damn it, you can't die. Don't kill my wind-chasing cult. Nagmamadaling sabi ni Wen-er. Walang sinabi si Chinyu. Alam niya na ang Heavenly Cloud Sect ay may malaking impluensya sa buong South Province. Bagamat may ilang tao na hindi naglagay ng Heavenly Cloud Sect sa kanilang mga mata, ang ganoong pag-iral ay talagang napakakaunti. Ngayong naglabas na ng ganitong balita ang sekta ng Tianian, tiyak na magdadala ito kay Chinyu ng maraming problema. Maaaring maging lubhang mahirap ang kanyang paglalakbay. Tianian Sect, mahinang ungol ni Chinyu. Sa sandaling ito, bigla siyang nakaisip ng ideya. Kasunod nito, nagmamadaling tumingin si Chinyu kina Wen-er at sinabing, Brother Wen, pabor ka sa akin. Hindi. Nagmamadaling umiling si Wenda. Ads by Pop Future. Hindi pinansin ni Chinyu ang kanyang pagtanggi at sinabi sa malalim na boses, gusto kong hamanin si Lingyon. Hamanin mo siya. Nagulat si Wenda. Napabuntong hininga si Chinyu bilang pasasalamat at sinabing, sabihin mo lang na hihintayin ko siya sa Yang City. Kung hindi siya maglalakas loob na pumunta, ang titulo ng numero 1 disipulo sa South Province ay magpapalit ng mga kamay. Bagamat hindi alam ng magkakapatid na Wen kung ano ang gustong gawin ni Chinyu, sila, na gustong sumali sa kasiyahan, ay sumang-ayon ng walang pagdadalawang isip. Kinabukasan, sumakay si Chinyu sa kanyang kabayong humahabol sa hangin at sumugod patungo sa Yang City. Mabilis ding kumalat ang balita tungkol sa pagpapalabas ni Chinyu ng liham ng hamon kay Lingyon. Ang balitang ito ay tila lumaki ang mga tainga, at hindi nagtagal ay nakarating ito sa mga tainga ni Lingyon. Sa isang napakagarang mansyon sa sekta ng Heavenly Cloud. Sa mansyon na ito, may 8 katulong na nakatayo sa pintuan. Napakaganda ng pananamit nila, ngunit ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Sa tabi nila nakahiga ang bangkay ng isang alilang babae. Ang kanyang kamatayan ay lubhang malupit. Tinusok ang puso niya at basag-basag ang mukha niya. Halos imposibleng sabihin kung ano ang hitsura niya. Ang dahilan ng kanyang pagkamatay ay dahil siya ay umubo. Ang may-ari ng mansyon ay walang iba kundi si Lingyon. Nagbigay na ng hamon sa iyo si Chinyu. Nagdulot ng malaking kaguluhan ang bagay na ito, malamig na sabi ng isang matangkad at may puting balbas na elder. Ang taong ito ay walang iba kundi ang unang elder ng sekta ng Tianian. Siya rin ang guro ni Lingyon.
Napakataas ng kanyang katayuan, at isa siya sa mga nangungunang buhay sa buong sekta ng Tianian. Kinagat ni Ling Yun ang kanyang mga ngipin at sinabing, matagal ko na siyang gustong patayin ng personal. Ang unang elder ay tumingin kay Ling Yun at sinabi sa malalim na boses, mula nang dumating si Dizun, ang sect master ay nagbigay ng higit na atensyon sa kanya. Kahit na ang basurang iyon, Elder Bai, ay tumaas kasabay ng pagtaas ng tubig. Sa makatuwid, kailangan mong patayin si Qinyu. Kung hindi, hindi ka lang pabor sa iyo, baka hindi ko na rin mahawakan ang posisyon ko bilang unang elder. Kabanata 13:15, Magkamag-anak na espiritu. Mula nang dumating si Dizun, nabuo na ang kanyang talento. Ang mga numero sa bato sa pagsubok ng Diyos ay hindi peke. Ang kanyang pagpapabuti ay maaaring ilarawan bilang makadiyos. Sa bilis na ito, malaki ang posibilidad na malampasan niya si Ling Yun. Malamig na sinabi ni Ling Yun, Master, huwag kang mag-alala. Talagang papatayin ko ang Qinyu na iyon ng personal. Kaya lang, pinili niya ang Yang City bilang kanyang lokasyon. Natatakot ako na samantalahin niya ang pagkakataong makatakas sa Western Ridge. Tumakas sa kanlurang Tagaytay. Kung gusto niyang tumakas sa kanlurang Tagaytay, hindi niya pipiliin ang lungsod ng Yang. Umiling ang unang elder. Kumunat ang noo ni Ling Yun. Bakit? Kinawayan muna ni elder ang kanyang kamay at hindi sinagot ang tanong na ito. Sa halip, sinabi niya, sa madaling salita, dapat kang gumaling sa lalong madaling panahon at magtungo sa Yang City upang maalis siya. Kasabay nito, upang maiwasan ang anumang aksidente, maghahanda ako ng isa pang plano para sa iyo. Tumango si Ling Yun. Sa malamig na ekspresyon, sinabi niya, kung maglakas loob si Qinyu na tumakas, papatayin ko ang lahat ng tao ng Yang City. Tuldok tuldok tuldok. Sa kabilang panig, nagmamadali si Qinyu patungo sa Yang City. 3,000 bituin ay isang napakalayo na lugar. Ads by Pop Future. Maging ang kabayong humahabol sa hangin ni Wen-er ay nangangailangan ng 3 araw. Imposibleng maglakbay sa lahat ng oras ang kabayong humahabol sa hangin. Bawat 1,000 bituin, kakailanganin nitong magpahinga sa loob ng isang yugto ng panahon. Nang gabing iyon, dinala ni Qinyu ang kabayong humahabol sa hangin at huminto sa isang maliit na bayan. Tumigil tayo dito sa araw na ito. Magpahinga ka muna, at ipagpatuloy natin ang ating paglalakbay bukas. Tinapik ni Qinyu ang ulo ng kabayong humahabol sa hangin at hiniling sa mga tao sa tindahan na magbigay ng pagkain para sa kabayong humahabol sa hangin. Kailangan ding magpahinga ni Qinyu. Kung wala ang suporta ng espiritual na enerhiya, siya ay katulad ng isang ordinaryong tao sa maraming aspeto. Halimbawa, siya ay magugutom, mapapagod, at iba pa. Matapos palamigin ang hangin na humahabol sa bisiro, pumunta si Qinyu sa restaurant. Umorder siya ng mesa na puno ng mga pinggan at nagsimulang kumain na parang lobo. Ang lugar na ito ay parang istasyon ng Surir. Maraming tao ang nagmamadali at pagod sa paglalakbay. Napuno ng mga tao ang buong restaurant. May matipunong mga lalaki at mga young master na maayos ang pananamit at busog. Kumain si Qinyu ng isang subo ng pagkain at uminom ng isang subo ng alak. Medyo masaya siya. Sa sandaling ito, 2 tao ang biglang pumasok mula sa pinto, isang lalaki at isang babae. Maraming galo sa mukha ang lalaki, halata ang kanyang mabangis na aura. Nagsuot ng belo ang babae para matakpan ang kanyang mukha. Namingalinga ang lalaki sa paligid at sa wakas ay bumagsak ang kanyang mga mata sa mesa ni Qinyu. Ads by Pop Future. Mabilis siyang naglakad patungo kay Qinyu at malamig na sinabi, Kaibigan, maaari mo bang tapusin ang hapag ng mga pinggan na ito ng mag-isa? Tinulyapan siya ni Qinyu at sinabing, ano ang kinalaman nito sa iyo? Ang mukha ng lalaki ay naging malamig at malamig na sinabi, ang mga mesa dito ay kakaunti, ngunit ikaw ay nag-ookupa ng napakaraming mga ito ng mag-isa. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Gusto mong pakialam kung gaano karami ang kinakain ko. Ibinaba ni Qinyu ang mga kubyerto sa kanyang kamay at itinaas ang kanyang ulo upang tingnan ang lalaki. Ang lalaki ay hindi na nagsalita ng walang kaparerikan at malamig na sinabi, bilasan mo at kumain, ibigay mo ang iyong upuan. Gumisi si Qinyu at sinabing, ang bilis ng aking pagkain ay walang kinalaman sa iyo.
Wala kang lugar na makakainan, kaya ano ang kinalaman nito sa akin? Gusto mo na bang mamatay? Nagbuga ng lamig ang katawan ng lalaking ito. Malamig ding tiningnan ni Chinyu ang taong ito at sinabing, napakamataas ka talaga. Bakit? Sa tingin mo ba madali akong mabuli? Sa tingin ko pagod ka ng mabuhay. Hindi na nagsalita ang lalaking ito. Itinaas niya ang kanyang kamay at hinawakan si Chinyu. Asan, tumigil ka. Sa sandaling ito, pinigilan siya ng babaeng nakatago sa kanyang mukha. Ang lalaking tinawag na Asan ay nagmamadaling umatras sa gilid. Pagkatapos, naglakad ang babae papunta kay Chinyu, magalang niyang sinabi, Kabayan Dawis, ikinalulungkot ko talaga na istorbohin ko ang iyong pagkain. May kakaiba lang akong sakit at kailangan kong kumain sa loob ng isang tiyak na tagal ng panahon. Sa palagay mo ba ay makakasama kita ng mesa? Ads by Pop Future. Napatingin si Chinyu sa babae. Nang makitang magalang itong nagsasalita, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, oo, ngunit hindi ito magagawa ni Asan. Ikaw. Agad na nagalit si Asan, ngunit umiling ang babae sa kanya. Kaya lang niyang sumuko. Salamat, kapwa tawista. Nasa akin ang mesang ito. Yumuko ang babae at sinabi. Pagkatapos, umupo siya sa tapat ni Chinyu. Si Chinyu ay hindi mapakali sa kanila at tanging pagkain at pag-inom lamang ang inaalagaan. Samantala, umorder naman ang babae ng isa pang mesa ng mga pinggan. Ang ikinagulat ni Chinyu ay ang babaeng nag-order ng mas maraming pinggan kaysa kay Chinyu, na puno ang buong mesa. Kahit na ang maalam na si Chinyu ay hindi maiwasang bahagyang matigilan sa sandaling ito. Tila nakita ng babae ang pagkalito ni Chinyu at awkward na nagpaliwanag, dahil sa aking kalusugan, kailangan kong kumain ng marami araw-araw. Mangyaring huwag akong sisihin, kapwa Dawis. Nakita ni Chinyu na magalang siyang nagsalita, kaya nagtanong siya, anong klaseng sakit ang dinaranas mo? Bakit kakaiba? Karaniwan, sa antas na ito, ang isa ay nag-aayuno na. Ang pagkain ay para lamang matugunan ang espiritual na pangangailangan ng isa. Ano ang kinalaman nito sa iyo? Huwag itanong kung ano ang hindi mo dapat itanong. Asan nagalighted? Kumunot ang noo ng babae at sinabing, Asan, huwag kang bastos. Pagkatapos, tumingin ang babae kay Chinyu at sinabing may mapait na ngiti, mahabang kwento. Lalong naging curious si Chinyu. Katulad kaya niya ang babaeng ito. Sa pag-iisip nito, pansamantalang nagtanong si Chinyu, saan ka pupunta? Walang itinago ang babae at sinabing, Sayang City. Nasaan ang kapwa ko Dawis? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Chinyu. Hindi niya sinagot ang tanong ng babae ngunit nagpatuloy, para saan ang pagpunta mo Sayang City? Hindi naman ito para sa sigla ng buhay, di ba? Kabanata 1316. 1/4 na lang ang natitira. Nang marinig ng babae ang mga salita ni Chinyu, bahagyang nagbago ang kanyang maputlang mukha sa ilalim ng belo. Sino ka ba talaga? Lumakad pasulong si Asan. Hinawakan niya ang mahabang espada sa kanyang kamay at itinutok ito kay Chinyu. Asan, huwag kang masungit. Kaway muli ng babae. Ibinaba ni Chinyu ang chopstick sa kanyang kamay at nakangiting sinabi, mukhang tama ang hula ko. Saglit na nag-alinlangan ang babae, pagkatapos ay tumango at sinabing, tama. Ako nga ay para sa sigla ng buhay. Paano mo nalaman? Sinabi ni Chinyu na may mahinang ngiti, dahil ako rin ay para sa sigla ng buhay. Gusto kong magmadali sa Yang City. Kung pag-uusapan, baka magkaaway tayo. Kung ganoon, papatayin mo na kita. Malamig na sabi ni Asan. Malamig na tiningnan siya ni Chinyu at sinabing, maingay. Kung maglakas loob kang magsalita muli ng walang kaparerekon, huwag mo akong sisihin sa pagiging hindi magalang. Hehe, base lang sayo. Walang hiya kang nagyayabang. Malamig na sabi ni Asan. Asan, simula ngayon, bawal kang magsalita ng walang pahintulot. Kumunot ang noo ng babae at sinabing. Kahit ayaw ni Asan, masunurin pa rin siyang umatras sa gilid. Ads by Pop Future. Kumain ng babae habang bumantong hininga at sinabing, hindi ko alam kung bakit kailangan mo ng buhay Chi, ngunit ang buhay na ito Chi, ay napakahalaga sa akin.
Walang itinatago si Chinyu, kaya sinabi niya sa babae ang tungkol sa kanyang sitwasyon. Nang marinig ito ng babae, hindi niya maiwasang mamatla sa takot. Walang ibang dahilan maliban na ang babaeng ito ay nalasan din ng Twilight Chi. Ang pinagkaiba lang ay hindi siya kasing swerte ni Chinyu, at wala siyang matigas na katawan gaya ng kay Chinyu. Pagkatapos ng isang pag-uusap, nalaman niya na ang babaeng ito ay tinatawag na 1 year, at siya ay inapo ng isang malaking pamilya sa South Province. Kung tungkol sa kung aling pamilya iyon, hindi sinabi ni 1 year kay Chinyu, at hindi interesado si Chinyu na malaman. Hindi nakakagulat na ang gana ng kapwa Taoist ay napakalaki, pabirong sabi ni 1 year. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, walang kinalaman iyon sa Twilight Chi. Ako ay matako, at ako ay isang baboy. Hindi napigilan ni 1 year na takpan ang kanyang bibig at tumawa, na nagsasabing, Kambal Taoist, napakatatawa mo. Malamig na ngumuso si Asan na nasa gilid. Hindi niya masyadong maintindihan ang ugali ni 1 year. Habang nag-uusap sila, mas naging masaya sila. Marahil ay dahil sa pareho sila ng sakit na naging dahilan ng kanilang pag-uusap upang maging lubhang masaya at maayos. Young Master Chin, dahil pupunta ka rin sa Yang City, bakit hindi tayo maglakbay ng magkasama bukas? Kaya nating alagaan ang isa't isa habang nasa daan, mungkahi ni 1 year. Ads by Pop Future. Nagtaas ng kilay si Chinyu at sinabing, maglakbay ng magkasama. Hindi ka ba natatakot na maaga ko ang lakas ng buhay mo? Ngumiti si 1 year at sinabing, ang puwersa ng buhay ay mahuhulog sa mga kamay ng sinuman. Depende ang lahat sa sariling kakayahan. Isa pa, hindi ko akalain na ibibigay nila sa atin ang kanilang puwersa ng buhay ng ganoon kadali. Dapat tayong ituring na mga kaalyado. Napangiti si Chinyu at sinabing, kalimutan ang pagiging kapwa manlalakbay. Ayokong magdulot ng gulo para sa inyo. Ang dahilan kung bakit sinabi ni Chinyu iyon ay dahil alam niyang darating si Ling Yun anumang oras. Sa brutal na karakter ni Ling Yun, hindi niya pababayaan ang sinuman sa paligid ni Chinyu. Gayunpaman, iba ang tunog ng mga salitang ito sa Asan. Mula sa kanyang pananaw, halatang natatakot si Chinyu na papatayin siya sa daan. Sige. Dahil ayaw niyang Master Chi na sumama sa akin, kaya kalimutan mo na ito. Hindi masyadong nagpumilit si 1 year. Pagkatapos nitong kumain, pumunta si 1 year sa front desk para bayaran ang bayarin. At the same time, nagplano siyang kumuha ng kwartong matutuluyan. Buti na lang at huli na ang 1 year at wala na ang kwarto. Ang huling kwarto ay nabook ni Chinyu. Ang silid ng Young Master na ito ay isang malaking silid. Maaari kang magsisiksiken, sabi ng front desk. Bahagyang kumunat ang noo ni Chinyu. Ayaw niyang manatili sa iisang kwarto kasama ang iba. Hindi ito komportable. Kalimutan na natin ito. Napatingin si Chinyu kay 1 year. Ads by Pop Future. Kumikislap ang mga mata ni 1 year na may pahiwatig ng isang kahilingan. Kalimutan mo na ito, kalimutan mo na ito. Kung ayaw mo, magbahagi tayo sa iisang kwarto. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay. Natuwa si 1 year at mabilis na sinabi, salamat, Young Master Chin. Walang magawa, kaya lang dalhin ni Chinyu si 1 year at ang nakakainis na pangatlo sa kwarto. Gaya ng inaasahan, ito ay talagang isang malaking silid. May malaking kama sa kwarto, na kayang tumanggap ng 5 tao. Medyo maluwang. Miss, huwag kang mag-alala. Babantayan ko ang batang ito ngayong gabi. Ginagarantiya ko na hindi siya magkakaroon ng pagkakataong gumawa ng anumang kalaswan sa iyo, malamig na sabi ni Asan. Ngumisi si Chinyu at sinabing, kung talagang may gusto akong gawin sa kanya, sa tingin mo ba mapipigilan mo ako? You can try. Sabi ni Asan na may malamig na mukha. Asan. Sumimangot si 1 year at nagalit, hindi ganoong klaseng tao si Young Master Chin. Dapat mag-ingat ka sa iba. Anyway, I won't sleep tonight. Asan snorted. Nang makita ang gawin ni Asan, naningkit ang mga mata ni Chinyu at biglang gusto siyang asarin. Kaya naman, umupo si Chinyu sa kama at itinuro si Asan, ikaw, lumabas ka. Nanlamig ang mukha ni Asan, at napagalitan siya, anong sabi mo? I said get out. This is my room.
Pinayagan ko si Miss Wanir na pumasok. Kailan pa kita pinayagan? Nakangiting sabi ni Chinyu. Lalong nanlamig ang mukha ni Asan. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at sinabing, "Bata, kung maglakas loob kang magkaroon ng mga disenyo sa aming miss, hindi kita hahayaan." Ngumisi si Chinyu, "Cut the crap. Alinman sa umalis ka dito, o dalhin mo ang iyong miss sa ibang shop." Pero, pagod na yata ang iyong miss pagkatapos maglakbay ng isang araw na may lason sa takip silim, tama? Bahagyang kumunat ang noo ni Wanir. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, "Asan, maghintay ka sa labas." Kabanata 1317, ang sigla ng Yangcheng. Miss, itong batang ito. Sige, maaari ka nang umalis. Naniniwala ako na hindi ganoong klaseng tao si Young Master Chin. May iba pang gustong sabihin si Asan, ngunit naputol ito ni Wanir. Walang magawa, atras lang si San sa labas ng pinto. Nakatayo siya sa pintuan, ganap na nakatutok, natatakot na may gawin si Chinyu kay Wanir. Medyo nag-aalala rin si Wanir. Siya at si Chinyu ay nagkataon lamang, at ni isa sa kanila ay hindi magkakilala. Ngunit sa kasalukuyang estado ni Wanir, hindi niya kayang tiisin ang anumang bagyo. "Huwag kang mag-alala, wala akong gagawin sa iyo. Hindi ako interesado sa iyo," mahinang sabi ni Chinyu. Si Wanir, na orihinal na nag-aalala, ay hindi maiwasang magulat nang marinig niya ito. Nakahinga siya ng maluwag at medyo nadismaya. Hindi interesado sa lahat. Ito ay walang alinlangan na isang kahihiyan para sa isang babae. Sinong lalaki ang hindi magkakainteres sa magandang babae? Hindi alam ni Chinyu kung ano ang iniisip niya, ni hindi niya gustong malaman. Nais lamang niyang mabawi ang kanyang lakas at huwag ipagpaliban ang paglalakbay bukas. Hindi alam ni Chinyu kung kailan, ngunit nakatulog siya ng mahimbing. Ads by Pop Future. Si Wanir naman ay hindi makatulog kahit anong pilit niya. Paminsan-minsan, bumangon siya at titingin kay Chinyu, na parang gusto niyang kumpirmahin kung tulog ba talaga ito. Kaya lang, buong gabing pinahirapan. Kinaumagahan, iniunat ni Chinyu ang kanyang katawan at napaupo ng buong lakas. Si Wanir, sa kabilang banda, ay mukhang haggard, at ang kanyang estado ng pag-iisip ay napakahirap. Kung wala kang magandang pahinga, maaari kang magpahinga at pagkatapos ay magpatuloy sa iyong paglalakbay. Sumulyap si Chinyu sa kanya at sinabi. Umiling si Wanir at sinabing, "Hindi, mas mabuting magmadali." Hindi na nagsalita pa si Chinyu. Itinulak niya ang pinto at akmang aalis na. Si Asan, na nasa labas ng pinto, ay hamarang sa dinadaanan ni Chinyu. Malamig niyang tiningnan si Chinyu at sinabing, "Anak, wala kang ginawa kay Miss Wanir, tama ba?" Ikalawang paghahambing. Nagmura si Chinyu at tumalikod para umalis. "Ikaw." Naikuyom ni Asan ang kanyang mga kamao, halos lumuwa ang kanyang mga mata. Kung hindi dahil sa pagtanggi ni Wanir na palayain siya, siya ay nagmamadali at nakipaglaban kay Chinyu ng buong lakas. Pagkatapos sumakay sa kabayong humahabol sa hangin, mabilis na tumakbo si Chinyu patungo sa Yang City. Pagkatapos ng isa pang 2 araw, sa wakas ay nakarating na si Chinyu sa Yang City. Sa pagtingin sa tanawin ng Yang City sa kanyang harapan, hindi maiwasan ni Chinyu na bahagyang matigilan. Ang Yang City na ito ay talagang ipinanganak sa isang kanyon, lumalaki sa isang bangin. Ito ay talagang isang linya ng langit. Ads by Pop Future. Sa labas ng Yang City, mayroong isang malaking ilog. Ang ilog na ito ay napakalawak, ngunit ito ay medyo kalmado. At ang South Province at West Ridge ay pinaghiwalay ng ilog na ito. Ang city ay talagang ganoong lugar. Hindi napigilan ni Chinyu na sumimangot. Ibang-iba ito sa naisip niya. Ang Longyang City ay mahuhulog sa ilog kung hindi siya mag-iingat, tama ba? Kalimutan mo na siya. Hanapin muna natin ang life force, sabi ni Chinyu sa kanyang puso. Sa tala ay isang pamilya na tinatawag na Pamilya Chen. At ang taong hiniling ni Ate Lin kay Chinyu na hanapin ay tinatawag na Chen Kang. Inalis muna ni Chinyu ang hangin na humahabol sa bisiro at pagkatapos ay nagsimulang magtanong tungkol sa pamilyang Chen na ito. Ang Yang Cheng ay hindi itinuturing na malaki, kaya hindi mahirap magtanong tungkol sa isang tao.
At ang pamilyang Chen, na nagtataglay ng puwersa ng buhay, ay natural na may tiyak na reputasyon sa lokal na lugar. Kaya naman, mabilis nilang nahanap itong pamilyang Chen. Dalawang katulong ang nakatayo sa pintuan ng pamilya Chen. May hawak silang mga patpat sa kanilang mga kamay at mukhang marangal. Nang makita nilang naglalakad si Chinyu, agad silang dumukot ng mga patpat at hinawakan sila sa pintuan. "Sino ang hinahanap mo?" Malamig na tanong ng dalawa. Mabilis na naglakad si Chinyu at kinulong ang kanyang mga kamay. "Nandito ako para hanapin si Mr. Chen Kang. Ipinakilala ako ni Sister Lin sa kanya. Please inform me." "Wait here." Tumalikod ang isa sa kanila at bumalik sa bahay. Ads by Pop Future. Makalipas ang ilang minuto, lumabas na siya. "Sumunod ka sa akin," sabi ng katulong. Tumango si Chinyu at sinabing, "Salamat." Sa pangunguna ng katulong, pumunta si Chinyu sa guest room ng pamilya Chen. Hindi kalakihan ang silid ng panauhin, ngunit may dalawang alilang babae na responsable sa paghahain ng tsaa at pagbuhos ng tubig. Naghintay si Chinyu dito ng ilang minuto bago dahan-daang pumasok ang isang matandang lalaki mula sa labas. Nang makita ang matandang ito, nagmamadaling tumayo si Chinyu, kinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, "Ikaw ay dapat si Mr. Chen Kang, Mr. Chen." Bahagyang tumango ang matanda, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay, na nagpapahiwatig na maupo si Chinyu. Hindi nag-aksaya ng oras si Chinyu. Dumiretso siya sa punto at sinabing, "Mr. Chen, pumunta ako dito sa oras na ito para sa chi ng buhay." Nang marinig ito, sumimangot si Chen Kang. Malinaw, hindi niya alam ang layunin ng pagdating ni Chinyu. "Mr. Chen, hindi ko kukunin ang mga gamit mo ng libre. Ano man ang kondisyon mo, maaari mong sabihin sa akin. Hanggat kaya ko, hindi ako tatanggi." Sinserong sabi ni Chinyu. Umiling si Chen Kang at sinabing, "Hindi ko tatanggalin ang life chi. Kung hindi, ipapadala ko ito sa Gu City Auction. Older Mr. Chen, ang buhay chi na ito ay napakahalaga sa akin. Kung napakahalaga nito sa iyo, at ganoon din para sa akin," pinutol ni Chen Kang si Chinyu. "Huwag sayangin ang iyong lakas. Kung narito ka bilang isang panauhin, tinatanggap kita. Kung ito ay para sa buhay chi, pagkatapos ay mangyaring umalis," sabi ni Chen Kang. Ang saloobin ni Chen Kang ay lubhang matatag. Makikita na kahit anong sabihin ni Chinyu, hindi siya papayag. Nang makita ito, hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Gaya ng inaasahan, hindi ganoon kadali ang pagkuha ng life chi. "Matandang Mr. Chen, paano ito?" Sa sandaling ito, iniban ni Chinyu ang paksa. "Ayoko ng buhay mo, Chi. Maaari mo bang sabihin sa akin kung saan nagmula ang buhay na ito, Chi?" Kabanata 1318, ang matulungin na 1 year. Nang marinig ito ni Chen Kang, tumawa lamang siya at ikinaway ang kanyang kamay. "Hindi mo dapat puntahan ang lugar na iyon. Huwag ka nang magtanong." Nagmamadaling sinabi ni Chinyu, "Older Mr. Chen, kailangan mo lang sabihin sa akin ang lugar. Okay lang ba iyon?" Sinabi ni Chen Kang sa isang malalim na boses, "Ayokong makitang ipapadala mo ang iyong sarili sa iyong kamatayan." Ibinuka ni Chinyu ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit ikinaway ni Chen Kang ang kanyang kamay at pinutol siya. "Hindi mo sasabihin sa akin. Kung wala kang ibang sasabihin, maaari ka nang umalis." Nag-utos si Chen Kang na umalis. Biglang nakaramdam ng masamang pakiramdam si Chinyu. Saglit siyang nag-isip, saka ngumiti at sinabing, "Sige, hindi na ako magtatanong. Saka pwede ba akong mag-guest dito?" "Siyempre. Malugod kang banibisita ang pamilya Chen," sabi ni Chen Kang. Pagkatapos, hiniling niya sa kanyang mga tauhan na ayusin ang isang silid para kay Chinyu. Si Chinyu ay natural na may sariling mga plano. Kung walang sinabi si Chen Kang, baka sabihin sa kanya ng kanyang pamilya. Sa madaling salita, habang nanatili siya, siguradong may pag-asa. Nang malapit ng sundan ni Chinyu ang dalaga sa kanilang tirahan, nakilala niya sina 1 year at Asan. Sa sandaling nakita niya si Chinyu, bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Asan. Ads by Pop Future. Mabilis siyang sumulong at hinaranggan ang daanan ni Chinyu.
Talagang hinayaan kitang mauna sa akin, malamig na sabi ni Asan. Asan, huwag kang bastos. Nagmamadaling saway ni Wanir. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi nakinig si Asan sa mga utos ni Wanir. Sa halip, malamig siyang tumingin kay Chinyu at sinabing, ibigay mo ang iyong puwersa sa buhay at ililigtas ko ang iyong buhay. Ang ekspresyon ni Chinyu ay unti-unting naging malamig. Maraming beses mo na akong ginugulo. Tiniis ko ito para sa kapakanan ng miss ng pamilya mo. Kung maglakas loob kang sigawan ulit ako, hindi ako magbibigay ng mukha sa sinuman, malamig na sabi ni Chinyu. Gumisi si Asan at sinabing, kung ganoon din, ibabalik ko ito sa iyo. Kung hindi mo ibibigay ang buhay Chi, hindi ako makikinig sa utos ng sinuman. Nang silang dalawa ay nakabunot ng punyal, lumabas si Chen Kang mula sa loob. Nandito ka rin para hanapin ang buhay Chi, tama ba? Walang pakialam na sabi ni Chen Kang. Nang marinig ito, nagmamadaling naglakad si Wanir, kinulong ang kanyang mga kamay at sinabing, pagbati, matandang Mr. Chen. Walang magawang iwinagayway ni Chen Kang ang kanyang kamay at sinabing, huwag mong sayangin ang iyong lakas. Hindi kita bibigyan ng lakas ng buhay. Bahagyang kumunat ang noo ni Asan. Tinitigan niya si Chinyu at sinabing, hindi mo nakuha ang life force. Bakit hindi mo sinabi? Why the F*6 should I say it? Pinigil ni Chinyu ang kanyang galit at itinulak si Asan palayo. Miss Wanir? Kontrolin mo ang iyong mga tao, kung hindi, madali kang malagay sa gulo. Ads by Pop Future. Pagkasabi nito, sinundan ni Chinyu ang dalaga sa tirahan. Sa parehong araw, nagsimulang magtanong si Chinyu sa mga miyembro ng pamilya ni Chen. Ngunit sa pagtataka ni Chinyu, walang sinuman sa buong pamilyang Chen ang nakakaalam kung saan nanggaling ang puwersa ng buhay ni Chen Kang. Maging ang sariling anak ni Chen Kang ay walang alam tungkol dito. Dahil dito, agad na nabahala si Chinyu. Hindi kaya walang kwenta talaga ang biyaheng ito. Kung hindi siya ipinakilala ni Ate Lin, gusto ni Chinyu na patayin siya at nakawin ang kanyang mga paninda. Kahit ano paman, kailangan kong hanapin ang puwersa ng buhay, malamig na sabi ni Chinyu. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto. Young Master Chin, natutulog ka na ba? Ang boses ni Wanir ay nagmula sa labas. Tumayo si Chinyu at binuksan ang pinto. Miss Wanir, bakit ka nandito? Tumabi si Chinyu at tinanggap siya sa silid. Ngumiti si Wanir at sinabing, syempre para ito sa Chi ng buhay. Ads by Pop Future. Mapait na ngumiti si Chinyu at sinabing, talagang hindi ako binigyan ni Chen Kang ng Chi ng buhay. Mabilis na tumango si Wanir at sinabing, Young Master Chin, syempre naniniwala ako sa iyong mga salita. Hinanap kita sa pagkakataong ito dahil gusto kong makipag-usap sa iyo tungkol sa pinagmulan ng Chi ng buhay. Ang pinagmulan. Napabuntong hininga si Chinyu. Ang Chen Kang na ito ay walang planong sabihin sa amin ang lahat. Sumang-ayon si Wanir at sinabing, ayaw din niyang sabihin sa akin. Sinasabi niya na natatakot siya na may mangyari sa atin at ayaw niyang mamatay tayo. Napaungol si Chinyu at hinintay na magpatuloy si Wanir. Nagpatuloy si Wanir, bago ako dumating, ginawa ko ang isang detalyadong pag-aaral ng Yang City. Naglabas siya ng mapa. Ang mapa na ito ay talagang isang detalyadong mapa ng Yang City. Sa mapa, may mga iginuhit na linya na may magandang sulat kamay. Young Master Chin, mangyaring tingnan, sabi ni Wanir. Sinabi ni Chen Kang na natatakot siya na may mangyari sa atin. Ibig sabihin, ang mga lugar kung saan lumilitaw ang aura ng buhay ay tiyak na lubhang mapanganib. At sa buong Yang City, dalawa lang ang lugar na maaaring magdulot ng banta sa atin. Sinundan ni Chinyu ang daliri ni Wanir at nakita niyang nakadrawing siya ng dalawang lugar. Ang isa ay ang malaking ilog sa pasukan ng Yang City. Ang iba pang lugar ay ang bulubundukin sa itaas na bahagi ng Yang City. So nahulaan mo na ang enerhiya ng buhay ay dapat nasa dalawang lugar na ito. Nagulat na sabi ni Chinyu. Ngumiti si Wanir at sinabing, napakataas ng posibilidad. Hinawakan ni Chinyu ang kanyang baba at sinabing, paano kung ang enerhiya ng buhay ay hindi nagmumula sa Yang City? Halimbawa, paano kung nakuha ito ni Chen Kang noong siya ay naglalakbay?
Sa pagkakaalam ko, madalas umalis si Chen Kang sa Yang City. Paulit-ulit na tumanggo si Wanir at sinabing, ito ang pinakabuod ng problema, kaya magagamit natin ang dalawang lugar na ito para subukan ito bukas. Kung walang sasabihin si Chen Kang, maaari lang tayong magsapalaran upang tuklasin ang dalawang lugar na ito. Naniniwala ako na makikita rin ni Chen Kang ang ating determinasyon dahil dito. Kung talagang natatakot siyang may mangyari sa atin, tiyak na sasabihin niya sa atin ang pinagmulan ng aura ng buhay. Kabanata 1319, Panloob na Chi. Dapat sabihin na ang mga batang babae ay mas matulungin. Nag-isip sandali si Chinyu at tumango. Iyon ay isang pag-iisip. Maaari kong subukan ito, ngunit bakit mo sinabi sa akin? Bahagyang napabuntong hininga si Wanir, sinabi niya, mula nang magkaroon ako ng sakit na ito, naranasan ko na ang lahat ng uri ng pagdurusa at hindi ako tinanggap sa bahay. Tapat na talaga ako sa ganitong uri ng pakiramdam, kaya naiintindihan ko ang iyong nararamdaman at naiintindihan ko ang iyong sakit. Bahagyang natigilan si Chinyu, at ang kanyang puso ay biglang napuno ng halo-halong damdamin. Naunawaan niya ang ibig sabihin ni Wanir, ngunit, ang sakit na dinanas niya dahil sa Twilight Chi ay mas mababa kaysa sa ika-10 bahagi ng kanya. Bagaman ang pangatlo ay mapusok, siya rin ang tanging tao sa buong pamilya na handang tumulong sa akin. Inilagay ni Wanir ang mapa. Walang sinabi si Chinyu. Sa sandaling ito, bigla niyang naintindihan kung bakit napuno ng puot si Third sa kanya. Miss Wanir, naniniwala ako na tiyak na makukuha natin ang life force sa pagkakataong ito. Naaaliw lamang siya ni Chinyu. Tumango si Wanir at sinabing, kung gayon, sama-sama tayong magsikap. Hindi na siya nagtagal at mabilis na lumabas ng kwarto. Nakahiga si Chinyu sa kama at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Ads by Pop Future. Speaking of which, parang mas kailangan ni Wanir ang life force kaysa sa kanya. Ang banal na rehiyon ay isang lugar kung saan iginagalang ang lakas. Kung walang suporta ng espiritual na enerhiya, tiyak na minamaliit ang isa. Kahit na si Chinyu ay may hindi masisirang katawan, hindi pa rin siya papansinin ng sekta ng Tianian, lalo pa si Wanir. Nakahiga sa kama, hindi siya makatulog kahit gaano pa siya umikot at umikot, kaya tumayo siya at nagpas siyang lumabas para mamasyal. Hindi kalayuan ang kwarto ni Wanir sa Chinyu, kaya nakakailang hakbang pa lang si Chinyu nang marinig niya ang pag-uusap ni Wanir at Asan mula sa kwarto. Miss Wanir? Kung pipilitin ni Chen Kang na hindi ibigay ito sa iyo, papatayin ko siya at pipilitin kong ibigay ito. Mabangis na sabi ni Asan. Nang marinig ito, walang kamalay-malay na tumigil si Chinyu sa kanyang kinatatayuan. Hindi, talagang hindi, nagmamadaling sabi ni Wanir. Pero kung hindi mo makukuha ang life force, hindi na makakabawi ang katawan mo. Ngayon, iniisip ng buong angkan na pabigat ka. Kung kaya mong tiisin, hindi ko kaya. Puno ng galit at pag-iyak ang boses ni Asan na para bang tiniis niya ito ng sukdulan. Maya-maya, mahinang sinabi ni Wanir, may paraan, tiyak na may paraan. Nang marinig ang pag-uusap ng dalawa, hindi napigilan ni Chinyu na mapabuntong hininga. Tuldok. Ads by Pop Future. Kinabukasan. Sa hapagkainan, nagkatinginan sina Wanir at Chinyu. Ibinaba ni Chinyu ang chopstick sa kanyang kamay at pagkatapos ay tumingin kay Chen Kang. Matandang Mr. Chen, tiyak na napakahirap para sa iyo na makuha ang buhay na iyon Chi, sabi ni Chinyu, sinasadya o hindi sinasadya. Tinulyapan ni Chen Kang si Chinyu at sinabing, huwag mo akong tanungin ng impormasyon. Alam kong kailangan mo ang bagay na ito, ngunit mas mabuting walang espiritual na kapangyarihan kaysa mamatay. Sinunod ni Chinyu ang kanyang mga salita at nagpatuloy, kaya, ang lugar kung saan matatagpuan ang buhay Chi ay lubhang mapanganib, tama ba? Walang itinago si Chen Kang. Sinabi niya sa malalim na boses, napakadelikado. Ito ay mas mapanganib kaysa sa maiisip mo. Agad na natuwa si Chinyu. Ngumiti siya at tumingin kay Chen Kang, sinabi niya, Old Mr. Chen, nasuri ko na ang mapa ng Yang City. Bago ako dumating, nagsagawa ako ng detalyadong investigasyon.
Sa Yang City, mukhang dalawang lugar lang ang maaaring magdulot ng banta sa ating buhay. Ang isa ay ang malaking ilog na tinatawag na Dead Sea sa pasukan, at ang isa pang lugar ay ang bulubundukin sa likod natin. Batay sa pangangatwiran na ito, ang iyong buhay Chi ay maaaring nagmula sa bulubundukin o sa apat na dagat, sabi ni Chin Yu. So, kahit hindi mo sabihin sa amin, susubukan pa rin namin. Agad na naging malamig ang ekspresyon ni Chen Kang. Ads by Pop Future. Pilit niyang ibinaba ang chopstick sa kanyang kamay at pinagsabihan, iyan ang iyong negosyo, wala itong kinalaman sa akin. Kahit mamatay ka, hinihiling mo ito, hindi dahil sa akin. Pagkasabi nito, huminto sa pagkain si Chen Kang Rice at tumalikod para maglakad palabas. Agad na nakaramdam ng kaunting kahihiyan si Chin Yu. Hindi niya inaasahan na ganoon katigas ang ulo ni Chen Kang. Mukhang hindi magagawa ang pamamaraang ito. Bumantong hininga si Chin Yu. Gayunpaman, umiling ang 1 year sa tabi niya at sinabing, hindi, nakamit na ang aming layunin. Oh, tumingin si Chin Yu kay 1 year na may bahagyang pagtataka. Sinabi ni 1 year, isa lang ang dahilan kung bakit tuwang-tuwa si Mr. Chen, at iyon ay dahil tama kami. Sa madaling salita, inalis na natin ang posibilidad na ang vital energy ay nagmumula sa ibang mga lugar. Nagtataka si Chin Yu kay 1 year, pagkatapos ay binigyan siya ng thumbs up at sinabing, masyado kang matulungin. Siyempre, ang aming Miss ay isang pinapabore na anak na babae ng langit. Asan snorted. Kung hindi dahil sa pangyayaring iyon, si Miss ay Asan. Sa sandaling ito, pinigilan ni 1 year ang mga salita ni Asan. Tumingin siya kay Chin Yu at sinabi, Young Master Chin, maaari nating subukang magsimula sa dalawang lugar na ito. Naniniwala ako na tiyak na mahahanap natin ang puwersa ng buhay. Sumang-ayon si Chin Yu, sige, gagawin namin ang sinabi mo. Bata, sa tingin ko dapat na tayong maghiwalay at kumilos ng hiwalay. Hindi namin nais na samantalahin mo kami. Malamig na ngumuso si Asan. Tinulyapan siya ni Chin Yu at sinabing, natatakot ako na kayo ang nagsasamantala sa amin. Mapanuksong sabi ni Asan, sa iyo lang. Dahil apektado ka rin ng Twilight Energy, natatakot ako na mababawasan ka sa level 1 na baldado, di ba? Kahit na ang pinapabore ng langit na anak na babae tulad ni Miss ay napaka-passive, huwag kang mag-isa. Kabanata 1320, kung ano ang nakatago sa mga bundok. Hindi mapakali si Chin Yu na magpaliwanag kay Asan. Si 1 year, na nasa tabi niya, ay mahinang nagsabi, ang dalawang lugar na ito ay puno ng panganib. Buti na lang may mag-aalaga sa atin. Ngumisi si Asan, alagaan mo kami. Ano kaya ang pag-aalaga niya sa amin? Miss 1 year, sa tingin mo ba kailangan ko siyang alagaan? Sumulyap si Chin Yu sa kanya at nginisyan, okay, huwag kang mag-alala. Pangako hindi kita tutulungan. Hehe, hindi ko kailangan. Sana lang ay hindi ka magmakaawa na iligtas kita pagdating ng panahon. Malamig na ngumuso si Asan. Si Chin Yu ay hindi nagpatuloy sa pakikipagtalo sa kanya. Ito ay walang kabuluhan sa kanyang sarili. Kinabukasan. Nang lumabas si Chin Yu, naghihintay na sina Asan at 1 year sa pintuan. Siguradong mabagal ka. Hindi mo man lang maabutin ang init kapag kumain ka ng SH*T, panunuyan ni Asan. Hindi siya pinansin ni Chin Yu at tumingin kay 1 year. Handa na ba ang lahat? Bahagyang tumango si 1 year at sinabing, nagdala ako ng isang mahiwagang artifact mula sa bahay. Ngunit sa aking kasalukuyang katayuan sa bahay, hindi ako maaaring magdala ng anumang mga nangungunang mahiwagang artifact. Ikinaway ni Chin Yu ang kanyang kamay at sinabing, huwag mag-alala. Pagdating ng panahon, kikilos tayo ayon sa mga pangyayari. Kung talagang hindi ito gagana, hahanap tayo ng pagkakataong makatakas. Okay, pagsang-ayon ni 1 year. Kung ganoon ay umalis na tayo. Ads by Pop Future. Ang lugar na kanilang pinagpasyahan sa ngayon ay ang bulubundukin sa likod ng Yang City. Walang kumpletong daan mula Yang City hanggang sa bulubunduking ito. Kailangang gumapang silang tatlo. Pagkatapos ng kalahating araw, sa wakas ay nakarating na sila sa tuktok ng bulubunduking ito.
Ang buong bulubundukin ay umaabot ng libu-libong milya, at masasabing ito ay napakaganda. Kung titignan ito sa malayo, parang gulugad ng dragon. Ang tuktok ng bulubundukin ay hindi pantay at mayroong lahat ng uri ng mga puno na hindi mapangalanan. Ano ang nakatago dito? Bakit takot na takot ang mga tao sa Yang City? Tiningnan ni Chinyu ang bulubundukin at sinabi sa mahinang boses. Sumimangot si Asan at sinabing, hindi ko maramdaman ang kahit katiting na pagtaas ng panloob na chi. Agad na isinaaktibo ni Chinyu ang mapanglo na mata ng Diyos, na naglalayong mag-imbestiga. Sa kasamaang palad, wala siyang napansin na kakaiba sa ilalim ng tiwangwang na mata ng Diyos. Kalimutan mo na siya. Tere na, sabi ni Chinyu. With that, tumingin siya kay Asan at sinabing, Asan, take care of your miss. Hindi mo na kailangang magsabi ng kahit ano, malamig na sabi ni Asan. Hindi mapakali si Chinyu kay Asan. Humakbang siya pasulong, balak niyang humakbang sa hanay ng bundok. Ngunit sa sandaling ito, isang figure ang biglang lumitaw. Ads by Pop Future. Inangat niya ang kanyang ulo at nakitang si Chen Kang iyon. Malamig niyang tiningnan si Chinyu at ang iba pa na may labis na hindi nasisiyahang ekspresyon. Older Mr. Chen, bakit ka nandito? Nang makita si Chen Kang, hindi maiwasan ni Chinyu na magulat. Malamig na ngumuso si Chen Kang at sinabing, alam kong tiyak na pupunta kayo rito. Ang daming matigas ang ulo. Baka sa mukha ni na Chinyu at Wanir ang kahihiyan. Tungkol naman kay Asan, malamig niyang sinabi, ano ang kinalaman nito sa iyo? Tinulyapan ni Chen Kang si Asan at walang pakialam na sinabi, ang mga kabataan ay dapat magkaroon ng puso ng pagpipitagan at kahit paano ay marunong maging magalang. Ibinuko ni Asan ang kanyang bibig at may gustong sabihin, ngunit pinigilan ni Wanir. Yumuko siya at sinabing, Older Mr. Chen, alam kong ginagawa mo ito para sa aming ikabubuti, ngunit ang buhay na ito Chi ay napakahalaga sa amin. Kung hindi namin makuha ito, kami ay mapilayan magpakailanman. Kung gusto kong maging baldado magpakailanman, mas gugustuhin ko pang mamatay. Tinulyapan ni Chen Kang si Chinyu, na parang humihingi ng opinyon ni Chinyu. Sinabi rin ni Chinyu sa malalim na boses, sa palagay ko rin. Bahagyang bumantong hininga si Chen Kang at sinabing, kung ganoon, wala na akong masasabi pa. Ads by Pop Future. Pagkatapos, gumalaw ang isip ni Chen Kang, at 2 piraso ng baluti ang lumitaw sa harap nila. May mga bakas ng matutulis na talim sa baluti. Kung titingnang mabuti, ang ilan sa mga bakas ay napakalalim, halos tumagos sa baluti. Isuot mo ito. Maaaring mailigtas nito ang iyong buhay sa kritikal na sandali, sabi ni Chen Kang. Ang sayang lang ay 2 lang ang set ko. Nang marinig ito, nagmamadaling inagaw ni Asan ang 2 set ng armor, na para bang natatakot siyang kunin sila ni Chinyu. Asan. Labis na hindi nasisiyahan ang ekspresyon ni Wanir. Ikinaway ni Chinyu ang kanyang kamay at sinabing, hindi ko kailangan ang bagay na ito. Hehe, matigas ka pa. Ngumisi si Asan. Sinabi rin ni Chen Kang sa malalim na boses, Chinyu, kung wala ang armor, mahihirapan kang maglakad palabas ng bulubunduking ito. Hindi alam ni Chinyu kung paano magpapaliwanag saglit. Bagamat mukhang hindi masisira ang baluti, hindi inisip ni Chinyu na malalampasan nito ang kanyang pisikal na katawan. Matandang Mr. Chen, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa akin. Mayroon akong sariling mga hakbang, kinumpas ni Chinyu ang kanyang mga kamay at sinabi. Young Master Chin, ibibigay ko sa iyo ang aking baluti, sabi ni Wanir habang iniunat niya ang kanyang kamay. Miss. Nag-iba ang ekspresyon ni Asan. Iniunat niya ang kanyang kamay para pigilan siya, ngunit napakatigas ng ulo ni Wanir. Malamig niyang sinabi, kung pipilitin mo, mas gugustuhin kung hindi na ito isuot. Nagnganga ang ngipin ni Asan. Inabot niya ang armor sa kanyang kamay kay Chinyu at malamig na sinabi, ibibigay ko ito sa iyo. Tumingin si Chinyu kay Wanir at ngumiti. Miss Wanir, salamat sa iyong kabaitan, ngunit hindi ko talaga ito kailangan. Kasabay nito, itinaas ni Chinyu ang kanyang mga kamay kay Chen Kang at sinabing, Older Mr. Chen, tila ang buhay na Chi ay talagang umiiral sa bulubunduking ito. Hindi ito itinanggi ni Chen Kang.
Bahagya lang siyang napabuntong hininga. Nagpatuloy si Chin Yu, matandang Mr. Chen, papasok na tayo sa bulubunduking ito. Maaari mo bang sabihin sa amin kung ano ang nakatago sa bulubunduking ito?